Sa isang malayong probinsya na halos kinalimutan ng mapa, matatagpuan ang baryo ng San Lazaro. Sa umaga, ang lugar ay isang paraiso. Ang sina nga araw ay nagbibigay buhay sa mga luntiang palayan. Ang halahak na mga bata ay sumasabay sa huni ng maibon at ang mamagsasaka ay nagbabatian na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa paglubok ng araw, isang itim na kumot ng takot ang unti-unting bumabalot sa buong baryo. Ang mga pinto at bintana ay sinasara ng mas maaga, ang mailawan ay pinapatay, at ang mga kalsada ay nagiging deserto. May isang hindi nakasulat na batas na sinusunod ng lahat. Isang batas na hindi ipinag-utos ng sinumang kapitan kundi ng isang kwentong isinasalin-salin sa bawat henerasyon. Bawal lumabas ng bahay kapag ang orasan ay tumama na sa 10 ng gabi. Ang dahilan, ayon sa mga matatanda, ay ang pag-iwas sa isang nakakatakot na bisita sa hating gabi. Isang mahiwagang karwahe na gawa umano sa purong ginto, hilahilangan gakabayong itim na hindi man lang marinig ang yabak sa lupa. Ito ang gintong karwahe. Sinasabi nilang ito ang tagalinis ng San Lazaro. Sinusundo nito ang maswail, ang manakwawala sa kalasingan, ang manalululong sa sugal, at ang mataong may maduduming bibig. Dinadala silang karwahe sa isang lugar na tinatawag na paraiso. Isang paraisong wala pang sinumang nakakabalik. Sa isang maliit na bahay na yari sa pawit at kawayan, nakatira ang makapatid na Leo, Marco, at Lina. Si Leo ang pangalawa sa makakapatid, ngunit siya ang tumatayong haligingang kanilang pamilya. Maaga siyang namulat sa hirap ng buhay mula nang pumanaw ang kanilang mamagulang at ang responsibilidad na ito ang humubog sa kanya bilang isang seryoso at maingat na binata. Kasama niya si Lina, ang kanilang bunsong kapatid, isang anghel sa kanilang paningin, na may mga matang tila nakakakita, mga bagay na hindi abot ng karaniwang pangunawa, lalo na sa kanyang mapanaginip. At nariyan din si Kuya Marco, ang panganay. Siya ang kabaliktaran ni Leo. Ang kanyang gabi ay kadalasang ginugugol sa pakikipag-inuman kasama ang makaibigan at ang kanyang bibig ay puno ng pahamak sa mga sinaunang paniniwala. Para sa kanya, ang kwentong gintong karwahe ay isang malaking katatawanan, isang panakot ng mamatatanda para pasunurin ang makabataan. Para kay Leo, ang alamat ay isang babala na dapat sundin para sa kanilang kaligtasan. Ngunit para kay Marco, ito ay isang hamon, isang kasinungalingan na kailangan niyang paktawanan at wasakin. Ang kanilang mapaniniwala ay madalas na nagbabanggaan sa loob ng kanilang tahanan, ngunit hindi nila alam na ang banggaang ito ay malapit nang lumabas sa kanilang mapinto, isang banggaan na maglalantad sa tunay at mas malagim na katotohanan na nakabang sa madilim na kalsada ng San Lazaro. Isang ordinaryong gabi sa San Lazaro, ngunit para kay Leo, ang bawat gabi ay may dalang bigat at pangamba. Ang hangin na pumapasok sa siwang ng kanilang dingding na kawayan ay tila bumubulong ng lumang babala. Sa maliit nilang sala, ang ilaw mula sa gasera ay sumasayaw-sayaw, lumilikha nga aninong tila may sariling buhay. Si Lina ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kwarto, yakap-yakap ang isang lumang manika na nag-isa na lamang niyang laruan. Natapos na ni Leo ang pagliligpit ng kanilang pinakainan. Isang malit na mangkok ng kanin at kapirasong isdang tuyo ang nakatakip sa ibabaw ng kanilang malit na mesa. Ito ang para kay Marco na hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Tumingin si Leo sa orasan na nakasabit sa dingding. Isang lumang relos na minanapan niya sa kanilang ama. Halos mag-10 ng gabi. Ang oras kung kailan ang San Lazaro ay tuluyan ng namamatay. Bawat kalusko sa labas ay nakpapatindig ng kanyang balahibo. Ang alulong nga aso sa di kalayuan ay parang isang panahoy. Sinilip niya ang bintana. At ang tanging nakikita niya ay ang hindi matapos-tapos na kadiliman. Kahit ang mabituin at buwan ay tila naktatago sa likod ng makakapal na ulap. Maingat niyang isinara ang trangkangang kanilang pinto at bintana. Tinitiyak na ang bawat isa ay mahigpit ang pagkakakandado. Ito ang ritual niya gabi-gabi. Isang munting panalangin na sana ay walang masamang mangyari sa kanila. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabok sa pinto ang bumasak sa katahimikan. Halos mapatalon si Leo sa gulat. Sumunod ang isang garalgal na boses na kumakanta ng wala sa tono. Tao po! Buksan ang pinto para sa haringabi. Kilala niya ang boses na iyon. Punong paalala, binuksan ni Leo ang pinto.
Bumungat sa kanya si Marco, amoy ala at halos hindi na makatayo ng tuwid. Isang ngisi ang nakapaskil sa kanyang muka. Oh, buti naman at gising ka pa, aking medjiting na kapatid, sabi ni Marco habang pumapasok at halos matumba sa isang upuan. Bakit ngayon ka lang kuya? Mahinang tanong ni Leo. Ayaw magising si Lina. Nag-alala ako sa iyo. Nag-alala? O natakot? Tumawa si Marco. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako sinusundo ng gintong karwahe mo. Mas masarap pa ang ala kaysa sa makwento ng patanda. Inilapak ni Leo ang pakain sa harap niya. Tinitira ko ang hapunan mo. Malamig na. Tiningnan lang ni Marco ang pagkain at itinula ito palayo. Buso na ako. Nakpainom si Tonyo. Natalo sa sabong, kaya ng libre. Sila na naman ang kasama mo? Hindi napigilan ni Leo ang sarili. Yung makaibigan mo lang ka pa, ikaw ang may pera. Kuya, ang perang pinapaguran mo sa bukit sa ala mo lang dinadala. Ayan ka na naman, sumimangot si Marco. Huwag mo akong sermonan, Leo. Hindi ikaw ang tatay ko. Pagod ako sa trabaho, gusto ko lang namang magsaya. Napansin ni Marco ang mahigpit na pagkakasara ng mabintana. Lumapit siya at sinubukang buksan ito. Ano ba ito? Bakit parang kukulungin mo ang sarili natin dito? Ang init-init. Huwag mong buksan. Kuya, mabilis na sabi ni Leo. Alam mo nang bawal. Muling tumawa ng malakas si Marco. Isang tawang puno ng pangungutya. Bawal? Dahil sa multong karwahe? Naman Leo, 21 taon ka na? Naniniwala ka pa rin sa mapanakot ng mga lola natin? Bakit nakita mo na ba? Narinig mo na ba? Kahit isang pako man lang mula sa gintong karwahe na iyan, may nakita ka na ba? Hindi ko pa nakikita, pero maraming nawawala sa baryo natin. Giit ni Leo, si Mang Cardo na manginginom, si Aling Celia na chismosa. Lahat sila, nawala na lang na parang bula pagkatapos magpagabi sa labas. Baka naman nagsitakas na sa mga asawa nila, sagot ni Marco. Oh, baka naman naktago dahil sa utang. Huwag kang maging simple, Leo. Ginagamit lang ng opisyal at matatanda ang kwentong iyan para kontrolin tayo. Para manatili tayong nakayuko. Takot kahit sa sarili nating anino. Hindi ito tungkol sa kontrol, kuya. Ito ay tungkol sa kaligtasan natin. Nagsimula nang tumaas ang boses ni Leo. Paano si Lina kung may mangyari sa atin? Paano kung isa sa atin ang kunin? Mag-isa na lang siyang maiwan? Iniwan na nga tayo ni nanay at tatay. Pababayaan pa ba natin ang isa't isa dahil lang sa tigas ng ulo mo? Ang pagbanggit sa kanilang nga magulang ay nagpatahimik kay Marco ng ilang segundo. Ngunit ang alak sa kanyang sistema ay mas malakas kaysa sa anumang alaala. Ang kanyang mukha ay muling umasim sa galit. Huwag mong isama sina nanay at tatay dito. Sigaw niya at sa galit ay nasagi niya ang gasera. Mabuti na lang at mabilis itong nasalo ni Leo bago pa man ito mahulog at magliyap. Mula sa kwarto, narinig nila ang mahinang pag-ibig ni Lina. Nakatinginan sila. Ang galit sa muka ni Leo ay napalitan ng sakit. Tingnan mo ang ginawa mo. Bulong niya. Tinatakot mo pati ang sarili nating kapatid. Ngunit imbes na makonsensya, mas lalo pang nakinit ang ulo ni Marco. Para sa kanya, ang takot ni Lina ay patunay lang ang hinaan na itinuturo ni Leo. Humarap siya kay Leo, nalilisik ang mamata. Alam mo kung ano, Leo? Sawa na ako. Sawa na ako sa pagiging duwak ninyo. Sawa na ako sa pamumuhay sa takot dahil sa isang kwentong walang katibayan. Humakbang siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Leo. Lalabas? Matigas na sagot ni Marco. At bukas ng gabi o sa susunod pa? Hindi ako uwi ng maaga. Hihintayin ko sa gitna ng kalsada ang sinasabi ninyong gintong karwahe. Magdadala akong upuan at kape. At kapag sumikat ang araw na wala man lang dumating na kumikinang na sasakyan, isisigaw ko sa buong San Lazaro na lahat sila ay nagpapaloko sa isang alamat na ginawa lang mataong gustong manakot. Huwag mong gawin iyan. Kuya, nakikiusap ako. Pakmamakaawa ni Leo. Ngunit hindi na nakinig si Marco. Padabok niyang binuksan ang trangka at lumabas sa gabing madilim. Isinasara ang pinto ng malakas. Naiwan si Leo na nakatayo sa gitna nga nilang munting sala. Ang puso niya ay kumakabok sa takot at galit. Ang katahimikan na bumalik ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Sumilip siyang muli sa bintana at sa pagkakataong ito, tila naramdaman niyang may mamatang nakatingin pabalik
Sa kanya mula sa kadiliman, mamatang nakabang, naghihintay sa isang suwail na kaluluwa na handang sumubok sa kanilang kapangyarihan. Isang malamig na hangin ang muling pumasok sa masiwang. At sa pagkakataong ito, para itong hiningang ang kamatayan. Alam ni Leo na may isang linya na tinawid ang kanyang kapatid ngayong gabi. Isang linyang maaring wala ng balikan. Kinain ng gabi ang mga huling salita ni Marco. Ang malakas na paksara ng pinto ay umaling-aungaw sa kanilang maliit na bahay. Isang tuno na kasing bigat ng batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Naiwan si Leo na nakatitik sa pintong kahoy. Ang kanyang dibdib ay pinipigangang makahalong galit at takot. Galit dahil sa katigasan ng ulong kanyang kapatid, takot, isang malalim at malamig na takot na gumagapang mula sa kanya. Tiyan payat sa kanyang lalamunan, hindi siya natulog. Naupo siya sa isang silyang kahoy malapit sa bintana. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa kadilimang nilamon si Marco. Bawat anino ng mapuno na sumasayo sa ihip nga hangin ay nakanyong isang nagbabantang nilalang. Ang bawat kaluskos ng matuyong dahon ay parang mayabak na papalapit. Ang oras ay tila bumagal. 10 minuto, 30 minuto, 1 oras. Ang orasan sa dingding ay walang awang pumapatak. Bawat tiktak ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sumapit ang 11. Pagkatapos, ang 12. Ang hating gabi. Sa isang iglap, ang lahat ay tumahimik. Ang makuligli na kanina'y walang tigil sa pag-ingay ay biglang natigil. Ang asong kanina'y tumatahol ay hindi na narinig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa San Lazaro. Hinintay ni Leo ang isang tunog, kahit ano. Ang kalansing ng bakal, ang paghiyak ng kabayo, ang ugong ng gulong. Ngunit wala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pakabok ng sarili niyang puso. Gaano katagal siyang nakaupo roon, hindi niya alam. Ang pagod at puyat ay unti-unting nanay, at ang kanyang mata lukap ay bumigat. Ipinikit niya ang kanyang mamata saglit, at nang muli niya itong imulat. Ang kadiliman sa labas ay napalitan ng mapusyaw na kulay abo ng bukang liwewe. Napabalikwas siya ng tayo. Ang una niyang ginawa ay silipin ang higaan ni Marco. Isang manipis na bani sa sahig. Walang laman. Hindi man lang nagusot. Ang kumot ay nakatupi pa rin sa paraan ng pagkakatupi niya kahapon. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang kumalma. Baka natulok lang siya kinato niyo, sabi niya sa sarili. Baka nahiya nang umuwi kaya, nakpalipas na lang ng gabi sa labas. Pilit niyang pinaniwala ang sarili sa makasinungalingang iyon. Habang nagsisimula siyang mahanda ng almusal, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Maya-maya, lumabas si Lina mula sa kwarto. Kinukusot pa ang kanyang mamata. Kuya Leo, nasaan si Kuya Marco? Tanong ang bata. Hindi siya umuwi? Bago pa man makasagot si Leo ngang, isa pang kasinungalingan. Ngumiti ang bata. Kuya, nanaginip ako kagabi? Masayang sabi ni Lina. Isang napakaganang panaginip. Talaga? Ano ang napanaginipan mo, bunso? Tanong ni Leo. Sinusubukang maging normal ang kanyang boses. Nakita ko si Kuya Marco. Sabi ni Lina. Ang kanyang nga mata ay nagniningning. May isang malaking sasakyan, kuya. Kulay ginto. Kumikinang na parang aro. Mas maganda pa sa kotse nga alkalde na nakikita natin sa bayan. Ang makabayo na humihila ay malalaki at itim. Pero hindi sila maingay. Parang lumulutang lang sila. Ang bawat salita ni Lina ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Leo. Tapos kuya, pagpapatuloy ng bata. Nakita ko si Kuya Marco na nakatayo sa tabi nun. Hindi siya lasing kuya. Nakasuot siyang malinis na damit at nakangiti. Ang saya-sayang mukha niya, parang walang problema. May isang mama na nakamaskara ang nakbukas ng pinto para sa kanya. Ang paglalarawan sa lalaking nakamaskara ay nakpatigil sa paghinga ni Leo. Anong ginawa ni Kuya Marco mo? Halos pabulong na tanong niya. Sumakay siya sa loop. Sagot ni Lina. Bago isara ang pinto, tumingin siya sa akin. Ngumiti siya at kumawe. Parang alam niyang nanunod ako. Sabi niya sa isip ko, huwag kang mag-alala, Lina. Pupunta lang ako sa isang masayang lugar. Isang paraiso kung saan wala ng hirap. Tapos umalis na sila, kuya. Ang bilis. Pero walang ingay. Nawala na lang na parang bula. Ang ngiti sa muka ni Lina ay dahan-dahang nawala nang makita niya ang itsura ng kanyang kapatid. Ang muka ni Leo ay putlang-putla.
At ang kanyang nga mata ay punong isang damdamin na hindi maintindihan ni Lina. Isang halo ng lagim at kawalan ng pag-asa. Ang inosenteng panaginip ng bata ay ang katuparan ng pinakamasamang bangungot ni Leo. Ito ang alamat, ito ang kwento, at ang kanyang kapatid ang naging bida. Lina, pumasok ka sa kwarto. Huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari, naintindihan mo? Sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay naging matigas at madalian. Tumango lang ang natatakot na bata. Hindi na naaksaya ng panahon si Leo. Lumabas siya ng bahay na parang hinahabol ng kung ano. Ang sikat ng araw ay masakit sa kanyang nga mata. Isang malupit na paalala na nagsimula na ang isang bagong araw. Isang araw na wala ang kanyang kapatid. Ang una niyang pinuntahan ay ang bahay ni Tonyo. Naabutan niya itong nakakape at sapo-sapo ang ulo. Tonyo, si Marco, nakita mo ba? Bungat ni Leo. Marco? Sabi ni Tonyo na tila nahihirapan alalahanin. Makasama kami kagabi. Lasing na lasing. Nakayayaan ng umuwi bandang alas 9. Saan siya napunta pagkatapos? Tanong ni Leo. Nakamot ng ulo si Tonyo. Ayon, nagyabang na naman. Sabi niya, susubukan niya raw kung totoo yung gintong karwahe. Sabi naming lahat, wag siyang siraulo at umuwi na. Pero matigas talaga ang bungo. Ang huli naming kita sa kanya, papunta siya sa kanto, doon sa malaking punong akasya. Sabi niya, perpektong lugar daw iyong para magabang. Ang bawat salita ni Tonyo ay nagpapatibay sa katotohanan. Tumakbo si Leo papunta sa kantong iyong. Ang malaking punong akasya ay nakatayo roon. Isang tahimik na saksi. Tiningnan niya ang lupa sa paligid. Maalikabok, may matuyong dahon. Pero wala ni isang bakas ng sapatos na kakaiba. Walang marka ng gulong. Walang senyales ng anumang kaguluhan. Para bang si Marco ay tumayo lang doon at biglang naglaho. Nagsimula nang maglakad si Leo sa buong baryo. Ang kanyang pag-asa ay unti-unti nang nauubos. Bawat taong makasalubong niya ay tinatanong niya, Aling Nena, napansin niyo po ba si Marco kagabi? Mang Pilo, hindi po ba dumaan dito ang kapatid ko? Sa una, ang nasagot ay pare-pareho. Baka nasa bukit na, baka may pinuntahan lang. Ngunit habang lumalalim ang umaga at ang desperasyon sa mukha ni Leo ay hindi na maitago, ang nasagot ng tao ay nagsimulang magbago. Ang kanilang nga boses ay humihina. Ang kanilang mamata ay lumilingalingan na parang may hinahanap sa maanino. Nagsimula ang mabulungan. Narinig mo ba? Tinuloy daw ni Marco. Ang pag-abang. Diyos ko. Sinundo. Nayata. Sinasabi na nga ba? Hindi dapat nilalabanan ang nabagay na hindi natin naunawaan. Si Leo ay napahinto sa gitnang daan. Ang ingay nga palengke sa umaga. Ang tawanan nga managlalako. Ang iyakan nga sanggol. Lahat ay tila humina at nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang masayang boses ni Lina na nakukuwento tungkol sa isang magandang panaginip at ang mayabang na tawang kanyang kapatid na nanghahamon sa kadiliman. Ngayon, ang tawa na iyon ay nawala na at ang panaginip ay naging isang malagim na katotohanan. Wala na si Marco. Ang alamat ng San Lazaro ay hindi na lang isang kwento. Kumuha na ito ngang isang biktima mula sa sarili niyang pamilya. Ang araw ay tumataas na sa kalangitan, ngunit para kay Leo, ang liwanag nito ay hindi kayang pawiin ang kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Matapos ang walang bungang pagtatanong sa mga kapitbahay at kaibigan ni Marco, isa na lang ang natitira niyang pag-asa. Ang pinunong Mario, ang taong may tungkuling protektahan sila, si Kapitan Reyes. Ang bahayng kapitan ay ang pinakamalaki at pinakamatibay sa buong San Lazaro. Hindi ito gawa sa kawayan at pawit, kundi sa blokeng semento at kahoy na may makintap na barnis. Mayroon itong mataas na bakot at isang hardin na puno nga, namumulaklak na halaman, isang malinaw na simbolo nga, papangyarihan at yaman sa gitnang karaniwang kahirapan ng baryo. Bawat hakbang ni Leo papalapit sa malaking pinto ay napapabigat sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na susubukang kumatok sa tarangkahan ng isang higante. Kumatok siya ng 3 beses. Ang tunog ay tila masyadong mahina laban sa matigas na kahoy. Ilang sandali pa, isang katulong ang nagbukas ng pinto at pinapasok siya sa isang malinis at malamig na sala. Ang sahig ay kumikinang. Ang maupuan ay yari sa nara.
At sa dingding ay nakasabit ang isang malaking litratong kapitan kasama ang isang kilalang politiko. Lumabas si Kapitan Reyes mula sa isang silid, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may malaking tiyan at isang ngiti na tila laging nakapaskil sa kanyang muka. "O Leo, iho, napasugot ka. Halika, maupo ka." Sabi niya sa isang boses na malumanay at parang laging handang tumulong. "Anong may paglilingkod ko sa'yo? May problema ba?" Umupo si Leo sa dulong upuan. Ang kanyang nga kamay ay nanginginik sa kanyang kandungan. "Kapitan," nagsimula siya. Ang kanyang boses ay garalgal. "Nawawala po ang kapatid ko, si Kuya Marco po." "Si Marco?" Ulit ng kapitan. Umupo ito sa tapat niya at kumuhang isang baso ng tubig. "Nasaan na naman ba naksuot ang batang iyon? Nagawin na naman ba kayo?" "Hindi po sa ganon, Kapitan." Mabilis na sabi ni Leo. "Kagabi po, lasing po siya at sinabi niyang hihintayin niya sa labas ang gintong karwahe. Nagtalo po kami. Lumabas po siya ang bahay bandang alas 10. Hanggang ngayon po, hindi pa siya bumabalik." Ikinuwento ni Leo ang lahat. Ang pagyayabang ni Marco, ang paalala niya, ang panaginip ni Lina. Habang nagsasalita siya, ang kapitan ay tahimik lang na nakikinig. Tumatango-tango na parang isang amang nakikinig sa sumbong ng kanyang anak. Walang bakas ng gulat o pag-alala sa mukha nito. Nang matapos si Leo, huminga ng malalim ang kapitan at ipinatong ang kanyang baso sa mesa. "Leo, iho," malumanay niyang sabi. "Alam nating lahat ang ugali ng kuya mo. Mainitin ang ulo. Mapusok, ilang beses ko na siyang pinagsabihan tungkol sa pag-inom at pakikipag-away. Sinabi ko sa kanya na ang mabatas ng baryong ito, kahit ang mahindi nakasulat, ay para sa ikabubuti ng lahat." "Opo, Kapitan, pero nawawala po siya." Git ni Leo. "Kailangan po natin siyang hanapin. Baka po kung napano na siya. Pwede po ba tayong bumuong grupo para maganap sa bukid o sa gubat?" Tumingin ang kapitan sa kanya. At sa isang iglap, tila nakbago ang kanyang nga mata. Ang pagiging parang ama ay nawala at napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. "Mahanap?" tanong niya. "At ano ang hanapin natin, Leo?" "Isang taong kusang nahanap ng kanyang kapahamakan. Isang taong hinamon ang isang bagay na hindi dapat hinahamon." Tumayo ang kapitan at naglakad papunta sa bintana, nakatanaw sa kanyang magandang hardin. "May mga bagay sa mundong ito, iho, na dapat nating igalang at katakutan. Ang gintong karwahe, hindi ito isang simpleng kwentong pambata. Ito ay isang paalala, isang puwersa na nagpapanatili ng kaayusan sa San Lazaro. Ang makinukuha nito ay ang mga taong sumisira sa kapayapaan natin. Pero kapatid ko po siya." Halos pasigaw na sabi ni Leo. "Kahit ano pa po ang ugali niya, residente pa rin siya ang baryong ito. Tungkulin niyo pong tulungan kami." Humarap ang kapitan. At sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. At sino ang nagsabing hindi siya tinutulungan? "Leo, isipin mo, kung ang kuya mo ay dinala nga sa paraiso, na sinasabi nga matatanda, hindi ba't iyon ay isang pagkakataon para sa kanya? Isang lugar kung saan siya ay magbabago, malalayo sa alak at masamang impluensya. Marahil, mas mapapabuti pa siya doon." Hindi makapaniwala si Leo sa kanyang naririnig. Ang masalita ng kapitan ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang pag-asa. "Hindi po ako naniniwala diyan, Kapitan," matigas na sabi ni Leo. "Tao po ang nawawala. Hindi isang hayop, hindi isang bagay. Dapat po nating alamin kung ano ang totoong nangyari. Kahit katawan lang niya ang makita natin, para man lang. Sapat na?" Putol ng kapitan. At sa unang pagkakataon, narinig ni Leo ang bakal sa kanyang boses. Isang babala. "Mag-ingat ka sa iyong binibitawang salita, Leo. Ang paghahanap ay maring makagambala sa katahimikan ng ating baryo, at lalo na sa katahimikan ng kung anuman ang naglalakbay sa gabi. Ayaw nating magalit iyon, hindi ba? Ang bantay malinaw. Huwag magtanong. Huwag maghalungkat. Manahimik." Lumapit ang kapitan kay Leo at tinapik siya sa balikat. Isang kilos na dapat sana'y nakbibigay alingunit para kay Leo. Ito ay parang isang pakbabanta. "Umuwi ka na, iho. Ipakdasa mo na lang ang kaluluwa ng kapatid mo. Tanggapin mo na. Sa mga sitwasyong ganito, ang pagtanggap ang pinakamatalinong gawin." "Ito?
Tumuko ang kapitan ilang pirasong pera mula sa kanyang bulsa at inilagay sa kamay ni Leo. Pambili niyong bigas ni Lina para itong isang sampal sa muka ni Leo. Isang bayad para sa kanyang pananahimik. Isang insulto sa buhay ng kanyang kapatid. Hindi niya kinuha ang pera. Walang imik siyang tumalikot at naglakad palabas ng bahay na iyon. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang mata ng kapitan na nakatitik sa kanyang likuran. Hindi ito ang mamata ang isang naalalang leader, kundi mamata ang isang taong nakbabantay. Tinitiyak na ang kanyang masikreto ay mananatiling nakabaon. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Leo ang lahat. Hindi lang niya kalaban ng isang alamat o isang multo. At hindi lang nawawala ang kanyang kapatid, pinakawalan ito, ipinamigay. At ang taong dapat sanang magliligtas sa kanila ay ang siyang nagtulak sa kanya sa bangin. Alam na niya ngayon, nag-isa siya sa labang ito. Ang pag-alis sa bahay ng kapitan ay parang pag-alis sa isang magandang panaginip na biglang naging bangungot. Ang paasang dala ni Leo kanina ay ganap na natunaw, at ang natira na lang ay ang malami at matigas na katotohanan. Walang tutulong sa kanya. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung ang batas ay bulak at ang pinuno ay kawe, saan siya ngayon lalapit? Habang siya ay naglalakad sa tabing ng palayan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Magulungan ng mamatatanda tuwing sila'y nag-iinuman ng tuba. Makwento tungkol sa isang matandang ermitanyo na nakatira sa dulo ng baryo, sa isang kubo sa gitna ng kahuyan. Si Lolo Mateo. Kinatatakutan siyang ilan. Tinatawag na mangkukulam. Ngunit para sa mga desperado at may malubhang karamdaman, siya ang huling takbuhan. Sinasabi nilang ang kanyang kaalaman sa mahalamang gamot ay mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot sa botika. Sa puntong ito, wala nang takot na natitira kay Leo. Ang pangamba para sa kanyang kapatid ay mas malaki kaysa sa takot sa anumang alamat. Nakpasya siya, hahanapin niya si Lolo Mateo. Ang daan patungo sa kubong matanda ay hindi isang ordinaryong landas. Ito ay isang maliit na eskinita na unti-unting nawawala at nagiging masukal na daanan. Ang nga puno ay mas matatanda at mas malalaki dito. Ang kanilang nasanga ay tila makamay na nag-abot sa isa't isa. Lumilihang isang madilim na bubong na halos hindi na mapasok ng sikat ng araw. Ang hangin ay mas malamig, at ang tanging naririnig ni Leo ay ang kaluskos ng kanyang mapa sa tuyong dahon at ang huni ng mauwa na nakadapo sa masanga. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paglalakad, natanaw niya ito. Isang maliit na kubo na yari sa maitim na kahoy na tila kasing edad ng punong nakapaligid dito. May isang manipis na usok na lumalabas mula sa isang maliit na simenea. Ang buong paligid ng kubo ay napapaligiran ng mga kakaibang halaman. At sa mga bintana ay may mga nakasabit na anting-anting na gawa sa mga buto, bato at pinatuyong bulaklak. Huminto si Leo sa harap ng pinto. Nakalangan siyang kumatok. Ngunit bago pa man niya mayangat ang kanyang kamay, isang boses mula sa loob ang nagsalita, isang boses na mahina ngunit malinaw, na tila bumulong mismo sa kanyang tainga. Pumasok ka, Leo. Huwag mo nang hintayin mabulok ka diyan sa labas. Nanindi ang balahibo ni Leo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na gumawa ng isang mahabang, nakakakilabot na tunog. Ang loob ng kubo ay mas madilim pa kaysa sa labas. Ang ilaw ay nakmumula lamang sa isang kandila at sa maliit na apoy sa isang kalan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng insenso, pinatuyong dahon, at lupa. Sa bawat sulok ay may magarapon na naglalaman ng mabagay na hindi niya mawari. Sa isang sulok, nakaupo sa isang maliit na bangko si Lolo Mateo. Siya ay payat. Ang kanyang balat ay kulubot na parang isang tuyong dahon, ngunit ang kanyang nga mata ay buhay na buhay. Mga matang tila nakikita ang kaluluwang isang tao. Maupo ka, sabi nga matanda. Itinuturo ang isa pang bangko sa tabi nga apoy. Alam ko kung bakit ka narito. Dahil sa kapatid mong mayabang na sinubukang makipaglaro sa dilim. Natigilan si Leo. Paano niyo po nalaman? Ang hangin ay may dalang balita at ang lupa ay may nararamdamang lungkot. Sagot ni Lolo Mateo. At ikaw? Ang iyong nga hakbang ay punong bigat at desperasyon. Hindi na kailangan ng bolang kristal para diyan. Kailangan ko po ng tulong ninyo, Lolo, sabi ni Leo. Nawawala po si Marco. Ang sabi po ng kapitan. Kinuha na raw siya.
gintong karwahe at dinala sa paraiso. Sa pakbanggit ng pangalan ng kapitan, isang mapalangiti ang sumilay sa labi ni Lolo Mateo. Paraiso, ang kapitan ninyo ay isang magaling na manunulat ng kwento. Ngunit ang kanyang mga kwento ay para lamang sa mas simple at takot. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Leo. Sabihin mo sa akin, iho, ang maangkanto ba na sinasabi nila na mga tagapangalagang kalikasan ay mag-aksayang panahon sa pagkuhang isang lasenggo? Hindi. Sila ay may mas mahalagang gawain. Ang kwento tungkol sa paraiso ay isang magandang takip sa isang napakapangit na katotohanan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang pinakamalaking panganib sa baryong ito, Leo, ay hindi ang mamulto o mangkanto paliwanang matanda. Ang pinakamalaking panganib ay ang kasakiman ng tao, ang pagnanasa sa ginto at kapangyarihan. Ang isang pinuno na nagahasik ng takot sa kanyang nga nasasakupan ay kadalasang siya ang may pinakamalaking itinatagong sikreto. Huminga ng malalim si Lolo Mateo, na parang may inaalalang isang masamang karanasan. Ang alamat ng gintong karwahe ay matanda na, ngunit ang gumagamit nito ngayon ay bago. Ang karwahe ay toto, Leo. Ang kutsero na nakmamaneo nito ay tao, ngunit ang manilalang na kanyang pinaghahatiran. Sila ay hindi? Sino po sila? Nanginginig na tanong ni Leo. Sila ay mga nilalang na mas matanda pa sa San Lazaro? Sila ay uhaw. Uhaw sa buhay. At ang kapitan ninyo, binibigyan niya silang kanilang inumin. Ang tulad ng kapatid mo, mataong hindi nahahanapin, mataong ituturing na lang na kinuha ng alamat, kapalit ng serbisyong ito, ang kapitan ay nabubuhay sa yaman at kapangyarihan. Ang sinabi ng matanda ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang kwentong multo na narinig ni Leo. Isang masamang kasunduan sa pagitan ng tao at ng kung ano. Ano po ang gagawin ko? Walang maniniwala sa akin kung wala akong patunay. Tama ka, sang-ayon ni Lolo Mateo. Kaya naman, kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang iyong sariling nga mata. Kailangan mong sundan ang karwahe. Tumayo ang matanda at may kinuha sa isang baul. Isang maliit na supot na gawa sa itim na tela. Hindi kita maring samahan, ngunit bibigyan kitang kang proteksyon. Iniabot niya ang supot kay Leo. Salop niyan ay mga bungang buntot ng pagi at dahon ng alagaw. Isabit mo iyan sa iyong leg. Itataboy nito ang masasamang mata at ikukubli ka sa kanilang masamang hangarin. Hindi kanila makikita, basta't ang puso mo ay mananatiling puro at ang iyong layunin ay tama. Kinuha ni Leo ang supot. Malamig ito sa kanyang palat. Sundan mo ito pagpapatuloy matanda. Tingnan mo kung saan ito hihinto. Tingnan mo kung sino ang sumasalubong dito. Huwag kang gagawang ingay. Maging anino ka lang. At kapag nalaman mo na ang katotohanan, bumalik ka rito. Naglakad si Leo patungo sa pinto. Ang kanyang isip ay umikot pa rin sa mareblasyon. Bago siya tuluyang makalabas, muling nagsalita si Lolo Mateo. Ang kanyang boses ay isang malakas na babala. Mag-ingat ka, Leo. Dahil ang haharapin mo ay hindi lang ang kasamaan ng isang tao. Haharapin mo ang isang uri ng gutom na hindi kayang busugin ng ordinaryong pagkain. Isang gutom na kasing tanda ng panahon. At kapag natuklasan mo na ang pugat ng kasamaang iyon, doon pa lang tayo magpapasya kung paano natin lalabanan ang gabi. Lumabas si Leo mula sa kubo, hawak ng mahigpit ang munting supot. Ang sikat na araw ay tila hindi na kasing liwanag ng dati. Ang mundo ay nagbago na sa kanyang paningin. Alam na niya ngayon na ang laban para sa kanyang kapatid ay hindi lang isang paghahanap. Ito ay isang pagpasok sa isang digmaan sa pagitan ng liwanag at ng isang kadilimang mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ang masalita ni Lolo Mateo ay umalingaw sa isip ni Leo, isang babala at isang hamon. Sa gabing iyon, hindi na siya ang batang natatakot sa dilim. Siya ay naging isang anino, isang mangangaso na ang hangarin ay hindi pumatay, kundi ang mahanap ng katotohanan. Maingat niyang sinuri ang natutulok na si Lina, hinaplos ang buhok nito at nangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan nito. Isinabit niya sa kanyang lig ang supot na bigay ng albularyo. Ang tela ay magaspang sa kanyang balat, ngunit mayroon itong kakaibang init na tila nagbibigay sa kanyang lakas. Suot ang pinakamaitim niyang damit, tahimik siyang lumabas ng bahay, at ang gabi ng San Lazaro ay muli siyang nilamon. Hindi na siya naghintay sa kanilang bahay.
Alam niya kung saan dapat makabang. Ang kanto sa tabi ng malaking punong akasya. Ngunit hindi siya tumayo sa gitna ngang daan tulad ng mayabang na ginawa nga niyang kapatid. Sa halip, nahanap siya ng perpektong taguan. Sa tapat ng puno ay may isang luma at abandonadong kubo na gumuho na ang kalahati. Ang nga pader nito ay tinubuan na nga baging at talahip. Dun siya pumasok sa likod ng isang natumbang pader kung saan mayroon siyang malinaw na tanaw sa kalsada habang siya ay nananatiling nakatago sa kadiliman. Nagsimula ang mahabang paghihintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang lamig ng gabi ay nagsimulang tumagos sa kanyang damit. Ang bawat tunok ay pinalalaki nga tahimikan. Ang pagaspas ng pakpak ng isang paniki. Ang pakrak ng isang tuyong sanga. Ang malayong kaholang isang aso. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Bandang hating gabi, nangyari ulit ito. Ang biglaang pananahimik. Ang makulilik ay tumigil. Sa kanilang walang katapusang awit, ang hangin ay huminto sa pag-ihip, isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. At pagkatapos, sa dulong kalsada, isang munting sinangang ginto ang sumulpot. Hindi ito isang matalim na ilaw mula sa isang parola. Ito ay isang mahinahon, gumagapang na liwanag, na parang likidong ginto na dahan-dahang kumakalat sa madilim na kalsada. Walang tunok, walang yabak ng makabayo, walang ugong ng magulong. Ang gintong karwahe ay basta na lang. Dumulas papasok sa eksena. Isang aparisyon mula sa isang bangungot. Ito ay maganda sa isang paraan na nakakakilabot. Ang pagkakayari nito ay detayado, ngunit ang gintong kulay nito ay tila hindi nagbibigay ng liwanag sa paligid, bakus ay sinisipsip pa nito ang kadiliman. Ang makabayong humihila rito ay mas may timpak kaysa sa gabi. Ang kanilang mamata ay may malamlam na pulang kislap. Ang kutsero ay isang anino lamang sa ibabawong kanyang upuan. Ang mukha ay natatakpan ng isang itim na maskara at isang malapat na sombrero. Huminto ang karwahe sa tapat mismo ngang puno ng akasya. Ang puso ni Leo ay halos bumasak sa kanyang dibdib. Pinigil niya ang kanyang hininga. Maya-maya pa, mula sa kabilang direksyon, lumitaw ang isang figura. Isang lalaking naglalakat ng pasuray-suray. Si Mang Pilo, isa sa makilalang manginginom sa baryo. Kumakanta ito ng wala sa tono. Ang kanyang botang ng alak ay iwinawagayway sa hangin. Nang makita ni Mang Pilo ang karwahe, natigilan siya. Ngunit hindi takot ang nakita ni Leo sa kanyang mukha kundi pakamangha. Aba, anong hiwaga ito? Narinig ni Leo na sabing lasing. Lumapit si Mang Pilo sa karwahe na parang isang gamugamong naakit sa apoy. Hindi siya tinawa ang kutsero. Hindi siya pinilit. Ang pintong karwahe ay kusa at tahimik na bumukas. Nakanyaya. Para sa akin ba to? Tumatawang sabi ni Mang Pilo. Ang haringang San Lazaro. Susunduin ang kanyang sasakyan. Itinaas niya ang kanyang bote bilang isang pakpupugay at walang alinlangan na umakyat sa loop ng karwahe. Ang pinto ay muling naksara ng walang tunok. Nagsimulang muling gumalaw ang karwahe. Ito na ang pagkakataon ni Leo. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at nagsimulang sumunod. Ang kanyang ngapa ay halos hindi lumilikang ang ingay sa lupa. Ginamit niya ang bawat anino bilang kanyang kanlungan. Nagtatago siya sa likod ng mapuno sa mga pader sa mga matataas na damo. Ang tanging gabay niya ay ang hindi pangkaraniwang liwanag ng gintong karwahe sa unahan. Ang supot sa kanyang lig ay tila nag-iinit, isang palatandaan marahil na ang proteksyon ay gumagana. Inilayo ng karwahe si Leo sa pamilyar na mga daan ng San Lazaro. Lumiko ito sa isang luma at halos nakalimutan ng daanan, isang landas na ginagamit noon ng mga kalabaw papunta sa paanan ng bundok. Ang landas na ito ay iniwasan ng mataga-baryo kahit sa umaga dahil sa makwento ng maligaw na kaluluwa. Ngunit si Leo ay wala ng pakialam sa mamulto. Ang kanyang hinahabol ay isang mas konkretong kasamaan. Ang landas ay nagtapos sa isang maliit na patak na lugar sa paanan ng Bundok Diablo. Ang bundok ay isang dambuhalang anino na tila nakatitik sa kalangitan. Huminto ang karwahe. Mabilis na nagtago si Leo sa likod ng isang malaking bato. Ang kanyang pahinga ay mabigat at mabilis. Bumaba ang kutsero mula sa karwahe. Ang kanyang makilos ay mabilis at may layunin. Binuksan niya ang pinto at walang seremonyang kinalatkat palabas ang walang malay ng si Mang Pilo.
Inihagis niya, ito sa lupa na parang isang sakongang bigas. Pagkatapos, tumayo siya at naghintay. Mula sa kadiliman ng gubat, sa paanan ng bundok, maanino ang nagsimulang lumabas. Apat sila, ang kanilang mahugis ay parang sa tao, ngunit ang kanilang paggalaw ay hindi. Sila ay gumagalaw ng may isang uri ng liksi na parang sa hayop. Bawat hakbang ay tahimik at puno ng panganib. Ang kanilang nga muka ay hindi maaninak sa dilim. Humarap ang nakamaskarang kutsero sa kanila. Walang salitang namutawi. Itinuro lamang niya ang nakahandusay na katawan ni Mang Pilo. Lumapit ang isa sa mga anino at may iniabot sa kutsero. Isang supot na kumalansing ng bahagya. Ang tunong ng pera. Kinuha ito ng kutsero, tumango, at muling sumakay sa kanyang makinang nasasakyan. Walang lingon-likot. Ang gintong karwahe ay umikot at tahimik na dumulas pabalik sa dinaanan nito. Nag-iwan ng isang katawan at ng isang nakakakilabot na katotohanan. Naiwan si Leo na nakatago, nanginginig mula ulo hanggang paa, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa purong lagim. Pinanot niya habang ang nga anino ay lumapit sa katawan ni Mang Pilo. Binuhat nila ito na walang kahirap-hirap, ipinasan sa balikat na parang hindi ito tao. At pagkatapos, nagsimula silang maklakat, paakyat sa isang halos hindi makitang landas na papasok sa pusot ngang madilim na gubat ngang bundok Diablo. Ang transaksyon ay tapos na. Nakuha na ni Leo ang kanyang patunay. Ang alamat ay isang takip. Ang paraiso ay isang kasinungalingan. Ang gintong karwahe ay isang sasakyang nagahatid. Hindi nga kaluluwa patungo sa langit, kundi nga katawan patungo sa isang impernong hindi niya pa nakikita. Naintindihan na niya ngayon. Ang kanyang kapatid ay hindi nawala. Ipinagbili siya, at habang ang maanino ay unti-unting nilalamon ang kadiliman ng bundok, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Leo. Isang desisyon na pinatigas ng galit at pag-ibig. Susundan niya sila. Aakyatin niya ang bundok na iyon at haharapin niya ang anumang gutom na naghihintay sa itaas. Ang pag-akyat sa bundok Diablo ay parang pagpasok sa lalamunan ng isang halimaw. Ang manipis na landas na tinatahak ng maanino ay matarik at maputik. Bawat hakbang ni Leo ay pinag-isipan. Bawat pahawa sa mga ugat at baging ay maingat. Ang kagubatan dito ay iba. Ang mapuno ay tila makalansay na nagtataasan. Ang kanilang mahubat na sanga ay kumakaskas sa isa't isa sa ihip ng hangin. Lumilikha ng tunok na parang mabutong nakikiskisan. Walang huningang ibon, walang ingay ngang kuliglig. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga at ang malakas na pintik ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang supot na bigay ni Lolo Mateo ay mainis sa kanyang dibdib. Isang munting paalala na hindi siya ganap na nag-isa sa kabaliwang ito. Habang siya ay paakyat ng paakyat, isang kakaibang amoy ang nagsimulang humalo sa hangin. Sa una, ito ay mahina lamang, isang amoy na parang nabubulok na prutas. Ngunit habang tumatagal, ito ay lalong tumitindi. Nagiging isang nakakasulasok na halo ng amoy ng lumang dugo, nabubulok na laman, at isang kakaibang, artipisyal na tamis na parang sa isang murang pabango. Sinusundan niya ang naanino sa unahan na gumagalaw ng may hindi pangkaraniwang bilis at liksi. Halos hindi man lang natitinak sa matarik na daan. Pinilit ni Leo na panatilihin ang distansya, sapat na malayo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para hindi maiwan. Pagkatapos ng tila walang katapusang pakakyat, ang masukal na gubat ay biglang nagbukas sa isang malawak at patak na lugar. At doon, sa gitna ng talampas na iyon, nakatayo ang isang istruktura na hindi niya inaasahang makita. Isang malaking hasyenda. Luma na ito. Marahil ay mula pa sa panahon ng Makastila. Ang mapader na bato nito ay puno ng bitak at binalutan ng makakapal na baging. Ang mabintana ay madidilim at basag. Parang nga matang bulak na nakatitik sa kawalan. Ang grandeng tarangkahan nito ay kinakalawang na at nakabukas ng bahagya na parang isang bibig na nag-anyaya sa sinumang hangal na papasok. Ngunit sa kabilangang pagiging abandonado ngang itsura nito, may mga senyales ng buhay. May mga mahihinang ilaw na nakmumula sa ilang mabintana at ang nakasusukang amoy ay mas matindi rito. Nagtago si Leo sa likod ng isang hilera ng mga naglalakihang halaman na minsang naging magandang hardin. Mula roon, pinanot niya ang mapangyayari.
Ang apat na anino ay kinalatkat ang walang malay na si Mang Pilo papasok sa tarangkahan. Dun, mas marami pang katulad nila ang gumagala. Dito, sa liwanag na nakmumula sa hacienda, mas nakita na sila ni Leo. Ang kanilang mabraso at binti ay tila mas mahaba kaysa sa normal. Ang kanilang paggalaw ay mabilis at hindi natural. At nang ang isa sa kanila ay dumaan sa isang sina ng buwan, nahagip ng tingin ni Leo ang mata nito. Walang puti, puro itim, na may kumikinang na pulang tuldok sa gitna. Narinig niya ang kanilang maboses, isang serye ng mga lagitik at pabulong na tunok na hindi katulad ng anumang lengguwahe ng tao. Ang isang salita na matagal ang kinatatakutan sa kanilang baryo ay nabuo sa kanyang isipan, isang salitang nakpapatigil sa dugo ng sinuman, aswang. Ito ang pugat ng maaswang. Nilibot ng kanyang mamata ang buong lugar, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong bakas ng kanyang kapatid. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang grupong mga aswang ang nagbubuhat ng mga sako mula sa isang bodega. At kasama nila, pinipilit na magtrabaho, ay isang pamilyar na figura. Payat, maputla, gumagalaw na parang isang robot, si Marcho. Ngunit hindi ito ang kapatid na kanyang kilala. Wala na ang yabang sa kanyang mata. Wala na ang apoy ng paksuwe. Ang tanging naroon ay isang blangkong tingin. Isang tingin ng isang taong sumuko na. Isang kaluluwang binasak at dinurok. Nakita ni Leo kung paano siya itinula ng isang aswang nang siya ay matisod. Hindi man lang gumanti si Marco. Yumuko lang ito at muling pinulot ang sako. Ang kapatid niyang palaban, ang kapatid niyang matapang, ay naging isang alipin. Isang aliping walang boses. Isang matinding kirot ang tumago sa puso ni Leo. Kinailangan niyang takpan ang sariling bibig para pigilan ang isang sigaw ngalit at awa. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili nang isa na namang figura ang lumabas mula sa pangunahing pinto ng hacienda. Isang babae, may dala itong timba. Mukha siyang pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ngunit ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng kanyang paglalakad, kilalang kilala ito ni Leo. Ito ang mukha na nakikita niya sa isang kupas na litrato na itinago ng kanilang ama. Ito ang mukha ng babaeng sinabi sa kanila na iniwan sila para sa isang mas magandang buhay sa Maynila. Ang kanilang ina, si Nanay Elena, natigilan si Leo. Ang mundo niya ay gumuho sa ikalawang pagkakataon sa gabing iyon. Ang kanyang ina ay narito sa impyernong lugar na ito. Nakita niya kung paano tumingin ang kanyang ina sa direksyon ni Marco. Isang tingin na punong sakit, ng pag-alala, ng kawalan ng magawa. Isang tingin na sinasabing gusto niyang tumulong pero hindi niya kaya. Sa isang iglap, lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng kasinungalingan ay natunaw. Hindi sila iniwan ng kanilang ina. Kinuha siya, katulad ng pakuha kay Marco, katulad ng pakuha kay Mang Pilo. Ang babaeng kinamuhian niya, sa kanyang isipan salop ng maraming taon dahil sa pag-abandona sa kanila ay isa rin palang biktima. Isang bilanggo sa pugat na ito, marahil salop ng maraming taon. Ang galit na matagal niyang kinimkim para sa kanyang ina, ay biglang napalitan ng isang napakatinding pagsisisi at isang mas malalim na uring lagim. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan, isang kwentong binuo para paktakpan ang karumal-dumal na sikretong ito, nakatago sa likod ng mahalaman. Ang maluha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mamata ni Leo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nakita niya ang dalawang pinakamamahal niya sa buhay. Ang isa ay isang bagong alipin na dinurok ang espiritu. Ang isa ay isang matagal ng bilanggo na pinakaitan ng pagkakataong makasama ang kanyang maanak. At silang dalawa ay napapaligiran ng mga halimaw na kumakain ng tao. Nahanap na niya ang kanyang pamilya. Ngunit natakpuan niya sila sa pinakapusong impyerno. Ang tanong ngayon ay hindi na lang kung paano niya ililigtas si Marco. Ang tanong ay kung paano niya silang ililitas na dalawa mula sa isang bangungot na tila walang katapusan. Ang gabi sa bundok Diablo ay mahaba at punong ng hindi may larawang tunok mula sa kanyang taguan. Pinanot ni Leo ang malagim na rutin ng hacienda. Pinanot niya kung paano kinalatkat ng mga aswang ang walang malay na si Mang Pilo patungo sa isang malaking gusali na tila isang kamalik. Isang gusali na hindi na muling binuksan sa gabing iyon. Pinanot niya ang kanyang Kuya Marco na nagtrabaho hanggang sa halos bumaksak sa pagod bago siya ipasok sa isang maliit at maruming silid kasama ang iba pang maalipin. At pinanot niya ang kanyang ina, si Nanay Elena, na gumalaw na parang isang multo sa sarili niyang bangungot
Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matagal ng tiniis na pihati. Naghintay si Leo. Nahintay siya hanggang sa ang karamihan sa mga aswang ay pumasok na sa malaking bahay ng hacienda. Hanggang sa ang mailaw ay isa-isang namatay. At ang tanging natira sa labas ay ilang nga bantay na naglalakat-lakat. Ang kanyang pagkakataon ay dumating nang makita niyang lumabas muli ang kanyang ina mula sa isang pinto sa kusina. May dalang isang maliit na mangkok. Lumingalinga muna ito bago maingat na naglakat patungo sa isang madilim na sulok ng hacienda. Sa tabi ngang isang luma at gumuho ng kapilya. Sumunod si Leo. Ang kanyang mapa ay mas magaan pa kaysa sa mga dahon. Ang kanyang hininga ay pinigil sa kanyang dibdib. Nakita niya ang kanyang ina na lumapit sa maruming silid kung saan ikinulong si Marco. May isang maliit na siwang sa pade. Adon maingat na isinubo ni Elena ang laman ng mangkok. Natila mga tira-tirang kanin sa kanyang anak. Marco, anak, kumain ka. Narinig niya ang bulong nito. Ang boses ay basak sa pagpipigil ng iyak. Kailangan mong manatiling malakas. Ito na ang sandali. Mula sa likod ng isang malaking haliging bato, lumabas si Leo. Nanay, ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Isang pabulong na tunok na punong 10 taong pananabik at sakit. Napalingon si Elena at sa pagtamang liwanag ang buwan sa mukha ni Leo. Ang mangkok ay nahulo mula sa kanyang makamay. Lumihang ang isang malakas na kalansing sa katahimikan. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay sa purong takot. Leo, hindi ito isang tanong ng pakilala, kundi isang tanong ng hindi makapaniwalang lagim. Anak, anong ginagawa mo dito? Ang kanyang unang reaksyon ay hindi isang yakap, kundi ang itulak si Leo pabalik sa dilim. Umalis ka! Bilis! Mapapahamak ka dito! Mula sa siwang sa dingding, isang mahinang boses ang narinig. Leo? Ikaw ba yan? Si Marco. Sumilip si Leo sa siwang at ang nakita niya ay halos dumurok sa kanyang puso. Ang kanyang kapatid ay nakaupo sa sahig na lupa. Ang kanyang mamata ay lubok at walang buhay. Ngunit nang makita siya, isang kislap ng dating Marco ang bumalik. Paano? Paano ka nakarating dito? Sinundan ko ang karwahe, mabilis na sagot ni Leo. Ang kanyang mata ay pabalik-balik sa kanyang ina at kapatid, nanay. Kayo nga, buhay kayo. Akala namin iniwan niyo na kami. Ang maluha ay bumuhos mula sa mata ni Elena. Hinawakan niya ang mukha ni Leo. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kayo iniwan. Hindi ko magagawa yon. Ano po ang nangyari? Kinuha nila ako. Humihigbing sabi ni Elena. Matagal na. Isang gabi, nag-away kami ng tatay niyo. Naglakat-lakat ako para magpalamig. Dun nila ako dinakip. Dinala nila ako dito. Ginawa nila akong alipin. Ang kwento ay mabilis na lumabas mula sa kanyang bibig. Mga salitang matagal ng kinimkim at ngayon lang nabigyan ng laya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kasunduan. Si Kapitan Reyes, na nuy isang ambisyosong konsehal pa lamang, ay aksidenteng natuklasan ang pugat na ito. Ngunit imbes na labanan, nakita niya ang isang pagkakataon. Nakipag-ayos siya sa pinunong nga aswang. Magbibigay siyang tuloy-tuloy na supply ng matao. Mabasurang lipunan na hindi masyadong hahanapin. At bilang kapalit, bibigyan siya maaswang ng ginto mula sa kanilang maninakaw na yaman at tutulungan siyang manalo at manatili sa kapangyarihan. Ang gintong karwahe, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait, ay isang palabas. Isang magandang pantasya para pagtakpan ang katotohanan na ibinebenta niya ang sarili niyang makababayan sa mahalimaw. Ang kutsero na nakita mo, si Kapitan Reyes iyon, kaya pala, bulong ni Leo. Si Kuya, siya ang huling hantong, sabi ni Elena. Ang nga bagong dating ang pinakamalupit nilang tinatrato. Ginugutom, pinapahirapan, hanggang sa mabasak ang kanilang espiritu. Hanggang sa maging sunusunuran na lang, sila tulad ng nakikita mo sa kuya mo. Tumingin si Leo kay Marco na nakikinig lang. Ang ngaluha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang maruming mukha. Pero bakit hindi kayo tumakas? Tanong ni Leo. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod. Tumingin si Elena sa kanyang sariling nakamay sa liwanag ng buwan.
Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa sa normal. Hindi na kami pwedeng umalis. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lang. Hindi na kami ganap na tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang pakay na binibigay nila sa amin, ang hangin na hinihinga namin dito, ang kanilang presensya. Unti-unti kaming binabago. Paliwanag ni Elena, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginik. Sa simula, hindi mo mapapansin. Pero paglipas ng panahon, mararamdaman mo ang pagbabago. Ang paglakas ng iyong katawan, ang pagtalas ng iyong paningin sa dilim, at ang pagkagutom. Isang kakaibang uri ng pagkagutom. Naintindihan ni Leo. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa pagiging alipin. Sila ay nasa prosesong pagiging halimaw. Isang apoy ng determinasyon ang biglang sumiklap sa loob ni Leo. Tinataboy ang takot. Alis tayo dito? Matigas niyang sabi. Lahat tayo? Ngayong gabi. Ngunit umiling si Marco mula sa loob. Huwag, Leo, sabing kanyang kapatid. Ang boses ay may bahit ng dati nitong pag-alala. Huli na para sa amin. Masyado silang marami. Masyado silang malakas. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Tama ang kuya mo. Sang-ayon ni Elena. Hinawakan ng mahigpit ang mabraso ni Leo. Ang pagdating mo dito ay isang himala, ngunit ang pananatili mo ay isang papapakamatay. Isipin mo si Lina. Sino ang mag-aalaga sa kanya kung pati ikaw ay mawawala? Pakiusap anak, ito na lang ang hihilingin ko sa'yo. Mabuhay ka para sa amin. Iligtas mo ang sarili mo at ang kapatid mo. Iyon na lang ang magbibigay sa amin ng kapayapaan. Isang tunog nga yabak ang narinig nila sa di kalayuan. Isang bantay ang papalapit. Umalis ka na! Desperadong bulong ni Elena. Tinutulak si Leo papalayo. Tumingin si Leo sa umiyak na mukhang kanyang ina, sa nagmamakaawang nga matang kanyang kapatid. Ang pagtakas ay ang lohikal na gawin. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi niya kaya. Ang iwan sila ay parang pag-iwan sa sarili niyang kaluluwa. Bago siya tuluyang bumalik sa kadiliman, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng isang bagong tuklas na bigat at determinasyon. Isang pangako na binitawan sa harap ng impyerno. Hindi, sabi niya. Hindi ko kayo iwan. Hindi na ulit. At sa mga salitang iyon, naglahos siyang muli sa mga anino. Iniwan ang kanyang ina at kapatid sa isang estado ngang panibagong pag-asa na nababalutan ngang isang mas matindi at mas nakakakilabot na takot. Alam na niya ngayon ang buong katotohanan. At alam na niya ang kanyang misyon. Hindi na ito isang simpleng pagliligtas. Ito ay isang digmaan para sa kaluluwa ng kanyang pamilya. Ang pagbaba mula sa bundok Diablo ay isang desperadong pagtakbo laban sa pagsikat ng araw. Bawat tinik na kumakaskas sa kanyang balat, bawat batong nagpapatalisot sa kanya, ay hindi niya ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang maimaheng ng kanyang ina at kapatid, maimaheng nagsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Halos gumagapang na siya sa pagod na marating niya ang kubo ni Lolo Mateo. Ang manipis na usok ay umaalpas pa rin mula sa simenea, na tila isang senyales na ang matanda ay gising at naghihintay. Pumasok siya ng walang katok. Ang kanyang damit ay punong putik at punit. Ang kanyang muka ay nababahiran ng dumi at luha. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa tabi ng apoy. Nagpapakulong na dahon sa isang malit na palayok. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay walang gulat, tanging isang malalim na kalungkutan. Nakita mo na, sabi ni Lolo Mateo. Hindi ito isang tanong, kundi isang pakilala sa katotohanan. Tumango si Leo, hindi makapagsalita, habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga. Halika, umupo ka at uminom nito, sabing matanda. Inaabutan siyang isang tasang mainit na tasa na may kakaibang amoy, pampakalmang espiritu. Ininom ni Leo ang mapait na likido, at naramdaman niya ang init na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan, pinapawi ng bahagya ang pangingining ng kanyang nakalamnan. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Lumabas ang lahat ng kanyang nakita, ang lahat ng kanyang narinig. Ikinuwento niya ang tungkol sa hacienda, sa mga aswang, sa kalagayan ni Marco na parang isang basak na manika. At sa wakas, sa nangingining na boses, ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang ina. Si nanay, buhay po siya lolo,
Nandun siya. Bilanggo siya sa lugar na iyon sa loob ng maraming taon. Habang siya ay nakukwento, ang matanda ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang makulubot na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkot. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig hanggang sa matapos si Leo. Nang ang lahat ng kwento ay naisalaysay na, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kubo. Dalawa ang ating kalaban, Leo. Sa wakas ay sabi ni Lolo Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Ang halimaw na uhaw sa dugo. At ang taong sakim sa ginto na siyang nagpapakain sa kanila. Kailangan ko pong bumalik doon? Sabi ni Leo. Kailangan ko silang ilabas. At paano? Tanong ng matanda. Sasalakayin mo ang isang pugat ng maaswang ng mag-isa? Ang pugat nila ang kanilang kaharian, Leo. Dun, ang kanilang lakas ay hindi masukat. Ang isang langgam na tulad mo ay pipisilin lang nila hanggang sa mawalan ng buhay. Ang paggamit ng dahas laban sa kanila sa kanilang teritoryo ay isang pagpapakamatay. Pero ano po ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin sila dun? Hindi. Matigas na sagot ni Lolo Mateo. Hindi tayo lalaban ng harapan. Lalaban tayo ng matalino. Hindi natin sasalakayin ng halimaw. Ang ating pupuntiryahin ay ang kamay na nagpapakain dito. Si Kapitan Reyes, naintindihan ni Leo? Tama. Ang maswang ay nabubuhay sa dilim at sa sikreto. Ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang liwanag at ang katotohanan. Kapag nalaman ng buong baryo ang ginagawang kapitan, masisira ang kanyang kasunduan. Kapag naputol ang supply ng pagkain, ang aswang ay magugutom at ang isang gutom na halimaw ay nagiging pabaya. Nakakamali. Sinubukan ko na pong sabihin sa matao pero walang naniwala, sabi ni Leo. Sino nga naman ako para paniwalaan nila? Dahil ang matao ay hindi naniniwala sa masalita, Leo. Naniniwala sila sa nakikita ngang kanilang nga mata. Sabi ngang matanda. At isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi natin sila kailangang kumbinsihin. Kailangan lang natin silang ilabas ng kanilang nga bahay sa tamang oras. Kailangan nating ipakita sa kanila ang krimen habang ito ay nangyayari. Pero paano, Lolo? Hating gabi, ang lahat ay takot lumabas. Ang takot ay malakas, sabi ni Lolo Mateo. Ngunit may mas malakas pa kaysa sa takot, ang tsismis, ang eskandalo, ang palabas. Tumingin siya kay Leo. Kailangan nating gumawang isang eksena na hindi nila kayang palampasin. Isang eksena na mas kawili-wili pa kaysa sa kanilang takot sa gintong karwahe. Anong eksena po? Ang sigaw ng isang taong nakaawi ay makakakuha ng atensyon ng ilan. Ngunit ang sigaw at pagwawala ng isang taong nawala sa sarili. Iyon ay isang palabas na pakakaguluhan ng lahat. Dahan-dahang naintindihan ni Leo ang ibig sabihin ng matanda. Gusto niyo po. Gusto niyong magpanggap akong bali. Hindi lang basta bali, sabi ni Lolo Mateo. Kailangan mong maging pinakamalaking eskandalo na nakita ngang San Lazaro. Pagsapit ng hating gabi, tatakbo ka sa gitna ng kalsada. Magsisigaw ka. Maglulupasay. Kumuha kang kaldero at sandok at paghahampasin mo. Gumawa ka, ingay nagigising kahit sa mapatay. Habang ginagawa ko iyon, pagpapatuloy niya, ako naman ay tatakbo sa makabahayan. Kakatok ako, sisigaw ako ng tulong. Sasabihin kong ang anak ng Aluech ay nababaliw na. Kailangan nating ng tulong. At si Lina, dada ni Leo, ang iya ng isang bata na naalala para sa kanyang kapatid. Iyon ang pinakamabisang pang-akit. Eksakto, sabi ni Lolo Mateo. Ang ating layunin ay simple. Punuin ang kalsada ng ngataw. Kapag dumating ang gintong karwahe para sa kanyang susunod na biktima, hindi katahimikan ang kanyang abutan, kundi 100 saksi. Makikita nila ang karwahe. Makikita nila ang kutsero. At sa harap ng napakaraming tao, walang magagawang pagtanggi si Kapitan Reyes. Mahuhuli siya sa akto, isang desperado at mapanganib na plano. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Tumango si Leo. Ang kanyang mamata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ngang isang malamig na determinasyon. Ang araw ay sumisikat na. Nagbabadya ng isang bagong araw. Ngunit para kay Leo, ito ang araw ng paghahanda para sa pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Mahanda ka, Leo, sabi ni Lolo Mateo. Ang kanyang boses ay seryoso. Binigyan kitang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ngunit ang gagawin mo ngayong gabi, kailangan mo ng ibang klaseng lakas.
Ang lakas ng loob na harapin ang panunuyan ng tao para iligtas ang iyong pamilya. Tumayo si Leo. Hindi na siya ang batang umiyak kanina. Sa harap ng albularyo, siya ay naging isang sundalo na naghahanda para sa isang digmaan. Gagawin ko po, lolo, para sa kanila. Mabuti, sabing matanda, tumango. Ngayong gabi, hindi lang buhay ng iyong ina at kapatid ang nakataya. Ang kaluluwa ng buong San Lazaro ang paglalabanan natin. Huwag kang papalpak. Ang kadiliman bago ang hating gabi ay may kakaibang bigat. Ito ang oras kung kailan ang takot ay nasa kanyang kasukdulan. Sa isang madilim na eskinita, ang tatlong anino ay naghihintay. Si Lina na mahigpit ang hawak sa kamay ni Lolo Mateo ay nanginginig. Si Leo naman ay nakatitik sa isang lumang kaldero na hawak niya. Ang kanyang refleksyon sa yuping metal ay mukhang isang estranghero. Isang taong handang isakripisyo ang kanyang dangal para sa isang desperadong misyon. Handa ka na ba, iho? Tanong ni Lolo Mateo. Ang kanyang boses ay isang pabulong na hangin. Tumango si Leo. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Kumuha siyang isang malalim na hininga. Inipon ang lahat ng sakit, galit at pag-ibig para sa kanyang pamilya at ginawa itong panggatong. Pagkatapos tumakbo siya. Lumabas siya mula sa eskinita at tumayo sa gitnang walang taong kalsada. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, siya ay isang nag-iisang figura. At pagkatapos, sumigaw siya, isang sigaw na hindi galing sa kanyang baga, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng isang hayop na nasasaktan. Sinimulan niyang pahampasin ang kaldero gamit ang sandok. Ang tunok ay nakakabingi. Isang basak at walang ritmong ingay na sumisira sa sagradong katahimikan ng gabi. Ang maaso sa malayo ay nagsimulang maalulong. Ang araw ay nahuhulog. Sigaw ni Leo. Ang kanyang mata ay nanalaki habang nakaturo sa madilim na kalangitan. Sunok. May sunok sa ilalim nating nga pa. Matutunaw tayong lahat. Nakpagulong-gulong siya sa alikabok. Kinakalmot ang lupa. Ang kanyang pag-arte ay pinapatotohanan ng tunay na pihating kanyang nararamdaman. Kasabay nito, sina Lolo Mateo at Lina ay nagsimula na sa kanilang parte. Tumakbo sila sa pinakamalapit na bahay at kinalampak ang pinto. Tulong! Magapit bahay, tulong! Sigaw ni Lolo Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Si Leo, ang anak ni Carding, nawawala sa kanyang sarili. Parang awan niyo na. Tulungan ninyo kami. Kasunod nun ang nakakadurok pusong pakiyak ni Lina. Kuya Leo, wak po. Tulungan niyo po ang kuya ko. Nakmamakaawa po ako. Ang nga ilaw sa mga bahay ay isa-isang naksindihan. Ang mabintana ay dahan-dahang nakbukas. Ang matao na ang kanilang takot sa gintong karwahe ay nilalabanan ngayon ng kanilang pagkausyoso ay nagsimulang sumilip. Ang nakita nila ay isang eksenang hindi malilimutan. Isang binatang nakwawala sa gitnang kalsada. Isang matandang humihingi ng tulong. At isang batang umiyak ng buong pait. Isa-isang naglabasan ang ngataw. Sa una ay makalalakihan na may dalang itak at makapamalo. Sumunod ang nga babae na nakabalot ng kumot. Ang kanilang mamuha ay puno ng pagtataka at awa. Ang kalsada na kanina ay parang isang sementeryo ay unti-unting napuno ng managbubulungang tao. Anong nangyayari? Kawawang bata? Nabaliw na yata? Sa hirap siguro ng buhay. Ang palabas ay perpekto. Ang bitak ay handa na. At sa kasagsagan ng kaguluhan dumating ito. Ang pamilyar na pananahimik. Ang gumagapang na liwanag na ginto mula sa dulong kalsada. Ang gintong karwahe ay tahimik na dumulas papasok sa eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagdating ay sinalubong hindi ngang isang walang laman na daan, kundi ngang isang daang pares ng nga matang nanlalaki sa gulat. Ang nga bulungan ay natigil. Ang lahat ay napako sa kanilang kinatatayuan, nakatingin sa maalamat na karwahe, na ngayon ay nasa harap nila. Toto at nakakakilabot, ang kutsero, na marahil ay nagulat sa hindi inaasahang pagtitipon, ay nagpatigil sa makabayo. Sa isang iglap, ang lahat ng atensyon ay nawala kay Leo at napunta sa karwahe. At sa sandaling iyon, tumigil si Leo sa kanyang pagwawala. Tumayo siya, at kahit puno ng alikabok, ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa determinasyon. Itinuro niya ang karwahe, ang kanyang daliri ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Ayan,
Ang kanyang sigaw ay malinaw at malakas, pumunit sa katahimikan. Ayan ang magnanakaw. Ayan ang kumukuha sa manawawala sa atin. Ang kanyang masalita ay parang isang mitsa na nagsindi sa tapang ng mga tao. Ang takot na matagal nilang inipon ay biglang napalitan ng galit. Sino yan? Sigaw ng isang lalaki. Bakit siya nandito? Ang mataw ay nagsimulang gumalaw. Papalapit sa karwahe. Isang nakakaisang alon ng galit. Sinubukan ng kutsero na paikutin ang karwahe. Ngunit huli na ang lahat. Ang kasada ay puno ng tao. Siya ay napapaligiran. Sino ka? Magpakilala ka. Sigaw ng isa pa. Ang ilan ay nagsimulang hipuin ang karwahe at natuklasan na ito ay hindi purong ginto, kundi kahoy na pininturahan at pinakintab. Ang mahika ay nagsimulang maglaho. Sa gitnang kaguluhan, si Tonio, ang kaibigan ni Marco, na punong pagsisisi, ay tumakbo at lumundag sa upuan ng kutsero. Walang sabi-sabing hinablot niya ang maskara at sombrero ng misteryosong nagmamaneo. Sa liwanag na dala ng magagasera ng mga tao, isang mukha ang nahayak. Isang mukha na kilalang-kilala ng lahat. Puti, pawisan, at punong hindi makapaniwalang takot, ang mukha ni Kapitan Reyes. Isang kolektibong singhap ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Sumunod ang isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos ay isang paksabong ng galit. Ang kapitan, siya ang kutsero, traidor, manloloko. Sumingit si Lolo Mateo sa gitna nga mga tao. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. Mga taga San Lazaro. Matagal na kayong nilinlang. Ang alamat na ito ay isang sandata na ginamit laban sa inyo ng mismong taong pinakatiwalaan ninyo. Kasunod niya si Leo. Ang ngaluha ay muling dumaloy sa kanyang napisngi. Ngunit ito ay mga luha ng katarungan. Ang karwaheng iyan ang kumuha sa Kuya Marco ko, sigaw niya. Ang kanyang tinik ay nangingibabaw sa lahat. At hindi totoo ang paraiso. Ang katotohanan ay ibinebenta niya tayo. Ibinibenta niya ang ama, kapatid, at anak ninyo sa mahalimaw sa bundok Diablo kapalit ng kanyang kayamanan. Ang masalitang ibinenta at halimaw ang nagtulak sa matao sa kanilang hangganan. Ang kaguluhan ay naging isang marahas na pag-alsa. Ang mga tao ay sumugot. Sinusubukang sunggaban ang kapitan, na ngayon ay desperadong sumisigaw ng kanyang pagiging inosente. Ang gintong karwahe, na dati simbolo ng takot, ay naging sentro ngayon ng galit ng buong bayan. Ang gabingang pagbubunyak ay naging isang gabingang paghihimaksik. Ang kasinungalingan ay nawasak na. Ngunit sa mapiraso nito, isang mas madugo at mas magulong katotohanan ang isinilang. Ang gabi ay sumabok sa isang kaguluhan ng masulo, sigaw, at alikabok. Si Kapitan Reyes, na kanina'y simbolo ng kapangyarihan, ay isa na ngayong basang sisiw na napapaligiran ng magalit na mamamayan. Ang kanyang mapagtanggi at pagbabanta ay nalunod sa masigaw ng hustisya at saan ang makamak-anak namin. Ang gintong karwahe, ang alamat na kinatakutan ng lahat, ay isa na lamang ngayong karaniwang kariton na pinagtutulungang wasakin ng matao. Ang gintong pintura nito ay natutuklap sa bawat palo at sipa. Si Leo ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang pagod ay hindi na niya maramdaman dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Isang halo ng tagumpay at pihati. Nagtagumpay siyang imulat ang matao sa katotohanan. Ngunit ang bawat galit na mukha sa paligid niya ay isang paalala ng mabuhay na nawala. Kasama na ang sa kanyang kapatid. Sa gitnang kaguluhan, hinanap ng kanyang nga mata ang 2 taong pinakamahalaga. Nakita niya si Lolo Mateo na sinusubukang pakamahin ng matao. Ang kanyang autoridad bilang albularyo ay nagsisilbing isang munting tiningang katinuan. At sa likod niya, yakap-yakap ang kanyang binti, ay si Lina. Nanginginig at umiyak ngunit ligtas. Tumakbo si Leo at niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. Tapos na, Lina. Ligtas ka na, bulong niya. Napakasunduan ng matao na itali ang kapitan sa isang poste sa gitang plaza at bantayan ito hanggang sa mag-umaga, kung kailan dadalhin nila ito sa presinto sa bayan. Unti-unti, ang galit ay napalitan ng pagod. Ang matao ay nagsimulang bumalik sa kani-kanilang nga bahay, dalang isang bagong uringang takot, hindi na sa alamat, kundi sa katotohanan ng kasamaan ng tao. Dinala ni Leo at Lolo Mateo si Lina pabalik sa kubo nga matanda. Ito na lamang ang lugar sa San Lazaro na pakiramdam nila ay ligtas. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay isang malaking kaibahan sa ingay na iniwan nila sa labas.
Ginamot ng matanda ang magasgas na natamo ni Leo sa kanyang pagwawala kanina. Nagawa natin, Lolo, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Nalaman ng lahat ang totoo. Nawasak natin ang kasangkapan, Leo. Mahinahong sagot ng matanda habang naglalagay ng dahon ng bayabas sa isang sugat ni Leo. Ngunit ang nga demonyong gumagamit nito ay naghihintay pa rin sa itaas ng bundok. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing iyon, pinili ni Leo na huwag munang isipin iyon. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Lina, na ngayon ay humihigbi pa rin sa isang sulok. Inalagaan niya ito, binigyan ng maligamgam na tubig, at kinantahan ng isang lumang oyayi na itinuro sa kanilang ina. Dahan-dahan, ang mahigbi ni Lina ay napalitan ng mahimbing na pahinga. Nahulog ito sa isang malalim na tulog sa isang malit na papak. Sa pagmamasid sa payapang mukha ng kanyang kapatid, naramdaman ni Leo ang isang uringang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pinakamasama ay tapos na. Bukas, mag-iba na ang lahat. Bukas, magsisimula siyang magplano kung paano niya babawin ang kanyang ina at kapatid. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa pagod. Naupo siya sa isang silya sa tabi ni Lina at hindi na malayang nakatulog. Nagising si Leo sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang maibon ay nag-aawitan sa labas. Isang bagong umaga, isang umagang ng pag-asa. Tumayo siya. Inunat ang kanyang nananakit na katawan at ngumiti. Sa unang pagkakataon salop ng mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lumingon siya para tingnan si Lina. Ang papak ay walang laman. Ang kumot ay mayos na nakatupi sa isang gilid. Masyadong mayos. Hindi ito ang magulong higaan ng isang batang kadarating lang sa pagising. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay biglang sinaksak ng isang malamig na takot. Lina, tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina sa simula. Lina, gising ka na ba? Walang sumagot. Lina! Mas malakas niyang tawag, habang ang kanyang nga mata ay ligaw na naghahanap sa bawat sulok ng maliit na kubo. Lumabas si Lolo Mateo mula sa isang maliit na silid. Ang kanyang mukha ay nagtatanong. Anong nangyayari? Si Lina po. Wala siya. Halos istrikal na sabi ni Leo. Sabay nilang hinaluhok ang buong kubo. Tiningnan ang ilalim ng mesa. Ang likot ng gagarapon. Ang munting bodega. Wala. Lumabas sila at inikot ang paligid ng kubo. Wala ni isang bakas ng pa. Ang pinto ay nakakandado pa rin mula sa loob kagabi. Walang sirang bintana. Walang anumang senyales na may pumasok. Para siyang naglaho na parang bula. Hindi maari? Sabi ni Leo, ang kanyang pag-asa ay muling nagiging abo. Paano? Paanong nangyari ito? Ang takot sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para kay Marco. Si Marco ay nahanap ng gulo. Si Lina ay inosente. At kinuha siya mula sa isang lugar na dapat sana'y ligtas. Lolo, gamitin niyo po ang kalaman niyo. Hanapin niyo po siya. Pagmamakawa ni Leo. Ang mukha ni Lolo Mateo ay seryoso at punong pag-alala. Mabilis siyang pumasok sa kubo at nagsimulang maghanda. Kumuha siya nga isang pirasong damit ni Lina, naksindi ng insenso, at naglagay ng isang patak ng dugo mula sa daliri ni Leo sa isang mangkok ng tubig. Ang dugo ninyo ay makapatid. Dapat ay may koneksyon. Bulong ng matanda. Nagsimula siyang mag-usal ng masalita sa isang lengguaheng hindi maintindihan ni Leo. Ang usok mula sa insenso ay umikot sa mangkok ng tubig. Ngunit imbes na magpakitang isang imahe, ang tubig ay biglang naging kulay itim. Ang kandilang nakasindi sa tabi nito ay biglang namatay na nag-iwan ng isang manipis na usok. Napaurong si Lolo Mateo. Ang kanyang mukha ay punong hindi makapaniwalang pagtataka. Imposible, bulong niya. Ano po iyon, Lolo? Nasaan siya? Tanong ni Leo. Hindi ko siya makita. Sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan kong tawagin ang kanyang espiritu gamit ang iyong dugo, ngunit walang koneksyon. Ang dugo mo ay hindi siya mahanap. Parang hindi kayo makadugo. Ano po? Naguluhan si Leo? Makapatid kami sa ina. Paano pong? Hindi kami makadugo? Tumingin si Lolo Mateo kay Leo. Ang kanyang mata ay punong isang malagim na revelasyon. Iisa nga ang sinapupunang pinakmulan ninyo, Leo.
Ngunit ang dugo na dumadaloy sa maugat ni Lina, ang dugong nakmula sa kanyang ama, ay iba. Hindi ito dugo ng isang karaniwang mangingisda o magsasaka. Ano pong klase ng dugo? Ito ay mas matanda, sabi ngang matanda, mas sinauna at mas makapangyarihan. Kaya pala siya ang kinuha. Sa sandaling iyon, isang mas malaki at mas personal na katatakutan ang bumalot kay Leo. Ang pagkawala ni Lina ay hindi isang simpleng paghihiganti ng aswang. Hindi siya kinuha para maging pakain o alipin. May ibang dahilan, isang dahilan na konektado sa kanyang misteryosong pagkatao. Ang tagumpay na naramdaman niya kagabi ay isa lamang palang maikling pahinga. Ang digmaan na akala niya ay malapit nang matapos ay nagsisimula palang pala. At sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay hindi lang isang sakim na kapitan, kundi isang lahing na mga halimaw na may pakay sa kanyang kapatid. Isang pakay na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang masalita ni Lolo Mateo ay parang kidlat na gumising sa kaluluwa ni Leo. Hindi na siya naaksaya ng panahon. Habang ang baryo ay abala pa rin sa pagbabantay sa nahuling kapitan, si Leo, armado ng isang itak na binasbasa ng dasal at ng buntot ng pagi na bigay ng albularyo, ay muling tumakbo paakyat sa bundok Diablo. Wala ng pag-ingat, wala ng pagtatago. Ang tanging naroon ay ang desperadong pangangailangan na mailigtas ang kanyang kapatid. Sinalubong siya ng isang hasyenda na punong tensyon. Sa gitna ng malaking patio, na ngayon ay napapalibutang ng sulong maitim na apoy, nakatayo si Lina sa isang platapormang bato. Nakasuot siyang isang kakaibang bestida at ang kanyang mata ay blanco, na parang siya ay nasa isang panaginip. Sa tabi niya ay nakatayo ang dalawang aswang na may kakaibang aura ng kapangyarihan. Isang matandang babae na may tinding ng isang reyna at isang matikas na lalaki na may mga matang puno ng pagmamalaki. Sa ibabang plataporma, nakatayo sina Nanay Elena at Marco. Hindi na sila mga alipin. Ang kanilang nga mata ay nagliliyab sa pula, ang kanilang nga kuko ay humaba, at ang kanilang nga pangil ay bahagyang nakalabas. Handa silang lumaban, ngunit tila may isang hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanila na makalapit kay Lina. Hangal na babae, sabing reynang aswang, ang kanyang boses ay malamig at matinis, nakatingin kay Elena. Nakakala kang may tatago mo sa amin ang aming sariling dugo, ang bungang pag-ibigan mo sa aming prinsipe. Ay nakatakdang umuwi. Itinuro niya si Lina, ang aming bagong reyna. Sa sandaling iyon, sumugot si Leo mula sa dilim. Ang kanyang sigaw ay puno ng galit. Walang hiya kayo. Hindi siya sa inyo. Ang kanyang pagdating ang bumasak sa tensyon. Ang huling laban ay nagsimula na. Sumugot ang ngabantay na aswang kay Leo. Ngunit ang bawat hampas ng kanyang binasbasang itak ay nag-iwan. Namgasugat na umuusok. Ang latay ng buntot ng pagi ay nagpapaurong sa kanila sa sakit. Kasabay nito, sina Elena at Marco ay sumugot na rin. Ang kanilang lakas na nakuha sa pagiging aswang ay ginamit na nila ngayon para protektahan ang kanilang pamilya. Kinalaban nila ang prinsipa at ang reyna. Isang marahas at desperadong labanan ang naganap. Nagawa ni Leo na makalapit sa plataporma. Ngunit si Lina, na nasa ilalim ng kontrol ng reyna, ay humarap sa kanya at sinubukan siyang kalmutin. Lina, gumising ka, sigaw ni Leo. Iwas siya ng iwas sa mga atake, ayaw saktan ang kapatid. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang supot na bigay ni Lolo Mateo at ipinatong ito sa noo ni Lina. Isang liwanag ang biglang nagmula rito at si Lina ay bumaksak na walang malay. Ang pagkawalang ng kontrol kay Lina ang nagbigay ng pagkakataon kina Elena at Marco. Sa pinagsamang lakas at galit ng isang ina at isang kapatid, nagawa nilang sugatan ang prinsipe at may tumba ang reyna. Tinapos ni Leo ang laban. Sa huling lakas, iwinasiwas niya ang kanyang itak at tinamaan ang dalawang pinuno. Ang kanilang katawan ay naging abo at ang natitirang maaswang sa pakawalangan kanilang na lider ay nagsitakbuhan sa takot patungo sa kailaliman ng gubat. Sa gitna ng patio, ang pamilya ay naiwang nakatayo, pagod at sugatan, ngunit sa wakas, makakasama. Nagpasya sila. Ang lugar na ito, na naging saksi sa kanilang napakatagal na pagdurusa, ay kailangang maglaho. Sinilaban nila ang hacienda.
Pinanut nila ang apoy na lamunin ang bawat sulok ng kanilang impyerno. Ang usok nito ay nagdadala sa langit ng nga tao ng sakit at pihati. Pababang bundok, sila ay isang bagong pamilya. Isang ina na muling natagpuan ang kanyang maanak. Isang anak na natutong magpatawad. Isang kapatid na naging bayani. At isang bunsong may dugong maharlika, ngunit may pusong tao. Bumalik sila sa kubo ni Lolo Mateo. Sa kanilang pagdating, isang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Doon, isiniwalat niya ang kanyang huling sikreto. Ang tatay ngang inyong ama ay aking kapatid, sabi niya. Kaya't ako ang inyong lolo sa tuhod. Lolo, kami po ni nanay. Pwede pa po ba kaming maging tao? Tanong ni Marco. Umiling si Lolo Mateo. Ang lason ay nasa dugo na ninyo. Hindi na iyan mayaalis. Ngunit, pagpapatuloy niya. Ang lason ay maaring kontrolin. Ang lakas ay maaring gamitin sa kabutihan. Tuturuan ko kayo kung paano mamuhay kasama nito. Hindi bilang mahalimaw, kundi bilang matagapagtanggol. At iyon ang naging simula ng kanilang bagong buhay. Ang balita tungkol sa kataksilan ni Kapitan Reyes ay kumalat at siya ay nilitis at nabilanggo. Sa sumunod na halalan, ang taga San Lazaro na punong pasasalamat at paganga ay inihalal ang isang bagong pinuno, si Leo, ang batang nagbigay sa kanilang liwanag. Si Marco naman, sa paghahanap ng bagong layunin sa buhay, ay nanatili sa tabi ni Lolo Mateo. Naging kanyang apprentice, ang susunod na albularyo at tagapangalaga ng baryo. Si Nanay Elena ay inilaan ang kanyang buhay sa pagbuo muli ng kanilang nasirang pamilya. Ang kanyang lakas ay ginamit niya sa pag-aruga sa kanyang mga anak at sa pagtulong sa mga nangangailangan. At si Lina, ang munting prinsesa, ay bumalik sa kanyang pag-aral. Ang naalaala ng bangungot ay unti-unting napapalitan ng pagmamahal ng kanyang pambihirang pamilya. Ang San Lazaro ay hindi na muling natakot sa pagsapit ng gabi. Ang alamat ng gintong karwahe ay naging isang paalala, hindi ng takot, kundi ng katapangan. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng pag-ibig ng isang pamilya ay kayang talunin ng anumang uri ng halimaw, sa labas man o sa loob.